natatakot yung mga business community dahil po sa kidnapping nito kasi this is very unique. Hindi lang kidnapping, binayaran na, pinatay pa. Ito ang ayaw namin. Nababahala ang Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated o FFCCII sa pinakahuling insidente ng kidnapping sa isang Filipino-Chinese na si Anson Ke, kung saan dinukot ito at matapos magbayad ng ransom money ay pinatay ang negosyante. Natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Ke at driver nito sa Rodriguez Rizal nitong Miyerkules na may mga pasa at bakas ng pananakal at sinasabing pinahirapan muna ito bago pinatay. So ito ang creating so much apprehension on the business sector and even in the population. It's not just the Filipino-Chinese. I'm sure even the Filipinos are nagtataka kung bakit nangyari yan, di ba? Nakita niyo sa litrato, bugbog sarado. Bugbog sarado. So, this kind of crime should not be tolerated, should not be accepted here in this society, especially here in the Philippines. Kaya ang Department of Justice, kasama ang Philippine National Police, Bureau of National Investigation at Bureau of Immigration, nakipagpulong sa Filipino-Chinese community para mapag-usapan kung paano mareresolba ang serye ng kidnapping. Isa sa napagkasunduan ang pagbuo ng task force na tututok sa insidente ng kidnapping sa mga Chinoy. So the creation of the task force is paramount. We have to choose people who will at least exemplify the values that we hold dear to the PNP and to the NBI and to the DOJ. At ang aim nito is to have a higher visibility leadership that people can talk to pag mayroong problema. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, maraming duda ang Filipino-Chinese community sa mga pulis, kaya hindi sila humihingi ng tulong at nireresolba na lang sa kanilang sariling kakayahan ang mga kidnapping incident. There were some unreported incidents actually. Many families chose not to cooperate with law enforcement and we only found out kung tapos na. That's why we really welcome the leaders of the Filipino-Chinese community who are here right now to conduct a dialogue para we try to re-establish the trust in government. Sa pagbuo ng task force, magtutulungan ang mga law enforcement at magbibigay din sila ng mga nakalap na impormasyon sa bawat isa. Magkakaroon din ng hotline kung saan pwedeng magsumbong ang mga nabibiktima ng kidnapping. Magbibigay ng tip o impormasyon para makatulong sa pagresolba ng mga kaso ng pagdukot. NBI, ang pulis ay magtutulungan na kasi alam nyo sa intelligence world, meron kami tinatawag na compartmentalization, trabaho ng isa, hindi sa amin pwedeng i-share. No? But then with this task force that will be created by our secretary, napakaganda na niyan. So makakapagtulungan kami, hindi na ako mahihiyang magtanong kay PNP Chief, hindi na rin siya mahihiyang magtanong sa akin. Ayon naman sa Philippine National Police, hindi ordinaryong kidnapping ang nangyari kay Anson Ke. Sa ngayon ay mayroon ng lead ang PNP tungkol sa kaso, pero matipid ang kanilang ibinigay na detalye tungkol dito. It's a different kind of kidnapping. Sabi ko nga, hindi lang to kidnapping and how we see it. It's more of, I guess, sorry, I just want to, more than that. And sabi ko nga, may malaki kasing twist eh. So, hanggang doon lang po ako after ng investigation. After we have completed the investigation and filed the cases, doon na po kami magsasalita what really transpired during the whole the process of negotiation and sa kidnapping itself po. Isa sa tinitignang anggulo ng PNP sa pagdukot at pagpatay kay Ke ay ang issue tungkol sa Philippine Offshore and Gaming Operators o POGO. Itinanggi ng PNP na mayroon silang tauhan na sangkot sa insidente. No, wala. As of now, wala kami nakikitang pulis. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.